Hindi alam ni Corina at Jack kung anong pumasok sa isip nila nang tanggapin nilang hamon ng kanilang mga kaklase. Ang pasukin ng isang abandonadong gusali sa may lumang bahagi ng syudad. Kilala ang gusaling ito sa iba't ibang alamat. May mga nawawala raw na estudyante, may naririnig na iyak sa loob kahit walang tao, at ang pinakakilabot sa kwento, ang misteryosong itim na silid sa ikaapat na palapag. Corina, sigurado ba kang kaya natin to? Tanong ni Jan habang tinititigan ng gusali. Halos natatakpan na ito ng mga gumuhong bahagi at may lumang karatula sa harap na nakasulat. Danger, do not enter. Bahala na, sagot ni Corina. Pilit na pinapalakas ang loob. Papakita lang tayo saglit tapos lalabas din agad. Kapag hindi natin ginawa, tayo ang pagtatawanan nila. Gamit ang isang flashlight, pumasok sila sa loob. Sa pagpasok pa lang, sumalubong sa kanilang matinding amoy ng amag at alikabok. Ang sahig ay puno ng basag na salamin, papel at sirang upuan. May mga lumang larawan sa dingding. Mga estudyante noong 1980s na tila nakatitig sa kanila. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang bumubulong si Jan. Bakit ba kasi iniwan nila tong school na to? Ayon sa kwento, may isang estudyante raw na nawala noon dito. Tapos sunod-sunod na ang mga insidente. Sagot ni Corina. Kaya isinanalang nila. Sa di kalayuan, may narinig silang mahina, parang basag-basag na bulong. Hindi nila matukoy kung saan ang galing. Tulungan niyo ako. Napalingon si Corina sa likuran. Narinig mo yun. Huwag kang paranoid, sagot ni Jan. Pero halata sa mukha niya ang kaba. Hanggang sa makarating sila sa ikaapat na palapag. Dito mas malakas ang presensya ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Isang malamig na hangin ang lumabas mula sa madilim na dulo ng pasilyo. At doon nila nakita ang pinto. Itim, mas malaki kaysa sa ibang silid. Walang nakasulat. Walang numero. Hindi maipaliwanag ni Corina kung bakit, pero parang may humihila sa kanya papunta sa itim na silid. Si Jan sa kabilang banda ay naniga sa kinatatayan. Huwag, Corina. Pabulong na babala ni Jan. Ngunit huli na. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Pagbukas nito sumalubong sa kanilang isang napakadilim na silid. Mas madilim kaysa inaasahan nila. Kahit anong gawin lang pag-ilaw ng flashlight, hindi nito maabot ang dulo ng kwarto. Para bang nilalamon ng kadiliman ng liwanag. Hanggang may lumabas na boses. Bakit kayo nandito? Biglang sumara ang pinto sa likuran nila. Napalunok si Jan. Corina, buksan mo to. Ngayon na. Ngunit hindi gumagalaw ang pinto. Nang muling mag-ilaw si Corina, bumungad sa kanila ang isang itim na anino. Hindi tao, hindi hayop. Wala itong mukha. Pero ramdam nilang titig nito sa kanila at doon nila naramdaman ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang sahig ay lumubog para silang hinihigop ng kadiliman. Napahiyaw si Jan nang biglang mawala ang loop sa ilalim niya. Jan, sigaw ni Corina, ngunit hindi na ito mahawakan. Unti-unti itong nilamon ng dilim. Narinig niya ang mahihinang pag-iyak at mula sa sulok ng silid may nakita siyang nakaupo. Isang batang babae na duguan ng damit at wala ng mata. Huli na kayo. At bago pa siya makatakbo, biglang bumukas ang pinto. Isang malakas na pwersa ang tumulak sa kanya palabas. Nang matauhan na sa labas na siya ng gusali. Tumakbo siya nang hindi lumilingon, sumisigaw, pero nang tingnan niya ang paligid, wala na ang gusali. Pagdating niya sa eskwelahan kinabukasan, nanginginig niyang hinanap si Jan, pero walang may alam kung sino si Jan. Wala ka namang kasama kahapon, Corina. Mag-isa ka lang, sabi ng kaklase niya. Doon niya napagtanto ang isang bagay na mas nakakakilabot. Wala talagang Jan. O baka matagal na itong nilamon nang huli